Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita. Sa ulat na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 2 ng madaling araw, tuluyan na hong nakalabas ng PAR ng Philippine Area of Responsibility ito pong binabantayang bagyong Jacinto. Bantay Panahon! Subalit patuloy pa rin hong makakaapekto ang trap ng Tropical Depression at ito pong umiiral na habagat sa ating pong bansa. Samantala, umiiral pa rin ang habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bantay Panahon! Ang Visayas sa Palawan kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa habagat. Ang Palawan kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang buong bahagi ng Visayas at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang timog na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid ng Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Samantala mga kaibigan, ng tamang oras alas 5:45 na ho ng umaga. Nang dahil ho mga kapuso sa ating pong naranasang pag-ulan, 76 na pamilya inilikas matapos maapektuhan ng baha. Diyan po sa Barangay Kabayugan, dito po sa siyudad ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Para ko sa detalye ng balita, pasok! Aabot sa 76 na pamilya na binubuo ng nasa 219 na individual ang nailikas matapos maapektuhan ng pagbaha dahil sa walang humpay na pag-ulan sa bahagi ng Barangay Kabayugan at Puerto Princesa City. Sa panayam ng Super Radio kay Ginoong Jason Lagan Maro, ang sekretary ng Barangay LGU, na sa 6 na evacuation center ang ginagamit na pansamantalang tuluyan ng mga apektadong residente na karamihan ay nakatira malapit sa ilog. Kaagad namang nawahagi ng tulong o pagkain ng barangay sa mga apektadong pamilya kung saan hinihintay ng barangay ang karagdagang pantulong mula naman sa pamanang panlungsod. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Samantala, daan patungo naman sa Barangay Karuray sa bayan po ng San Vicente, pansamantalang isinara para sa malalaking sasakyan habang isinasaayos simula ngayong araw. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Pinapapatigil ang lokal na pamahalaan ng bayan ng San Vicente na pansamantalang isasara ang provincial road patungo sa Barangay Karuray simula ngayong araw, August 29 hanggang Sabado. Ito yung pagbibintahan ng isasagawang road repair at rehabilitation works na nagsimula na kahapon. Sa loob ng 2 araw, pag pagsasara, ipinagbabawal ang pagdaan ng lahat ng mga malaking sasakyan o mga four-wheel vehicles sa nasabing kalsada. Ngayon pa man papayagan pa rin makatawid ang mga motorsiklo, tricycle at mga pedestrian. Nagtanda ng dulot ang pangamba sa mga residente ng barangay ang malaking butas sa gitna ng daan, partikular sa Jusco Road at mga naitalang landslide. Kaya tumaksyon ng LGU sa pakikipag-ugnayan ng barangay LGU. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News.
Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang bayan po ng Rojas. Pamunuan ng Francisco Lagan Sr. Memorial National High School umapila sa lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan na makapagtatag ng senior high school sa kanilang paaralan. Super Radio Local News. Namihon natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Umapila ang pamunuan ng Francisco Lagan Sr. Memorial National High School sa lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan na makapagtatag ng senior high school sa kanilang paaralan. Ito sa pamagitan ng kahilingan na maisama sa special session ng Sangguniang Bayan ng Rojas ang resolusyon para sa establishment ng senior high school sa Francisco Lagan Sr. Memorial National High School sa Barangay Karamay. Layunin ng naturang inisyatibo na mabigyan ng mas malawak na pagkakataon ang mga estudyante sa naturang barangay at mga karatig na lugar na makapagpatuloy ng senior high school na hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo. Dagdag gastusin daw kasi ito para sa mga magulang na hindi sapat ang kinikita, subalit nagsusumikap na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Umaasa ang pamunuan ng FLSN MNHS na sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Rojas sa pamamagitan ni Mayor Pedro Sabando at ng Sangguniang Bayan ay may sasakatuparan ng kanilang kahilingan ng tanging dahilan ay mapalapit ang dekalidad na edukasyon sa Barangay Karamay at maihanda ang mga kabataan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Isuman itong hakbang tungo sa mas accessible at abot-kayang edukasyon para sa bawat kabataan ng Rojas. Ako, si Rod Evangelista ng Jimmy Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. May magandang inisyatibo, ho? Dahil yung mga estudyante sa Karamay, yung iba sa Barangay Longogan pa, yung iba doon pa sa bayan, sa ranches. Magkakaroon dyan sa Karamay, malaking tulong ho sa mga magulang sa pagpapaaral ho ng kanilang mga estudyante. Samantala mga kaibigan, kaso ng dengue sa Palawan at Puerto Princesa umabot na sa mahigit 5,000 at 700. Super Radio Local News. Namihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo para kung sa detalye ng balita, pasok! Lumobo pa sa mahigit 5,700 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Batay ito sa datos na nilabas ng Victor Bon Mimaropa, umaabot sa 5,726 ang kabuang bilang ng sakit sa Palawan na may 38 na ang namatay. Mula sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng 1,522 cases na may 7 nasawi. 1,187 naman sa Coron na may 14 na namatay. Pangatlo naman ang bayan ng Rojas na nagtala ng 425 cases na may 3 namatay. Ang bayan ng Cagayan Silio at Kalayaan pa rin sa ngayon ang walang kaso ng dengue. Nangunguna naman ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na meron namang kabuuan na 10,415 cases na may 77 ang namatay. Patuloy ang panawagan ng Department of Health sa palagiang paglilinis ng bakuran upang mapuksa at maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Ako si June Vicer Bantacudo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Alas 5:52 na ho ng umaga. May maswerte pa rin ho yung bayan po ng Cagayan Silio at bayan ng Kalayaan. Dahil hanggang ngayon wala pa rin hong kaso ng dengue ho sa kanila. Yung isla ng Agutaya, ganun din yung Cuyo, meron na hong kaso sa kanila. Ganun din sa Magsaysay. Pero yung Kalayaan at Cagayan Silio na natili hong walang kaso ho ng dengue. Takot sa kanila. Takot hong ano to ang tawag dito? Mabuo. Takot sila dyan sa Cagayan Silio at ganun din sa Kalayaan. Hindi nabubuo yung lamok nakirir ho ng dengue.
Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, may gitisang 1,000 barangay official sa lungsod ng Puerto Princesa ang dumalo at nakiisa sa isinagawang barangay Harmonized Gender and Development Workshop. Namihon natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Mahigit 1,000 mga barangay officials mula sa 66 na barangay ng lungsod ng Puerto Princesa na kinabibilangan ng mga punong barangay at kagawad ang dumalo at nakilahok sa isinagawang barangay Harmonized Gender and Development Programming, Planning and Budgeting Workshop kamakalawa sa Edward S. Hagedorn Coliseum sa Barangay San Pedro dito sa lungsod. Layunin ng naturang aktibidad ang gabayan ang mga barangay sa pagbuo ng kanilang taunang Gender and Development Plan upang mas epektibong matugunan ang iba't ibang issue na may kaugnayan sa kasarian sa kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga tinalakay sa workshop ang mahalagang paksa tulad ng pangunahing konsepto ng gender and development, pagpapalawak ng pangunawa sa gender equality, pagbasag sa mga tinatawag na stereotype at pagkilala sa nakatatanging pagkatao at karapatan ng bawat isa. Tinalakay din ang Safe Spaces Act o Republic Act number 11313 o ang Bawal Bastos Law, isang batas na naglalayong protektahan ang bawat individual laban sa anumang uri ng pambabastos sa pampubliko at pribadong lugar. Samantala, binigyang din ni Assistant City Administrator at GAD Focal Person Carlo Abogado ang mahalagang papel ng mga barangay sa pagsusulong ng mga inisyatibo ng GAD. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagtatapos na workshop ay mas mapalalakas pa ang koordinasyon ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng gender equality, paggalang sa karapatan at ligtas na kapaligiran para sa lahat ng mamamayan. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:56 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ay patuloy po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Samantala, ilang persons deprived of liberty mula sa Iwag Prison and Penal Farm pinagkalooban ng mga kagamitang pangkabuhayan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Namihon natin ang detalye ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Pinagkalooban nga ng mga kagamitang pangkabuhayan ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA ang mga PDL o persons deprived of liberty mula sa Iwag Prison and Penal Farm. Ito'y makaraan ang matagumpay na pagsasanay ng mga PDL sa sinigawang skills training program ng TESDA na may temang Technical and Vocational Education and Trainings Qualification, Raised Organic Small Ruminants na patungo sa Organic Agriculture NC2. Ang mga natanggap na kagamitang pangkabuhayan ng mga PDL ay magagamit umano ng mga ito para sa kanilang newly acquired skills na maaari habang nasa loob ng pasilidad ng Iwag o maging sa kanilang pagbabalik sa malayang komunidad. Ang naturang gawain ay nagpapakita lamang umano ng makabuluhang hakbang para magamit na ang vocational training patungo sa tinatawag na real-world livelihood opportunities para sa mga PDL. Magpapataas daw ito ng pag-asa para sa reformasyon ng mga PDL sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay. Magpapakita rin daw ito ng paghahangad ng gobyerno para sa tinatawag na restorative justice. Lubos naman ang pasasalamat ang mga PDL sa mga pinagkalob na kagamitan ng TESDA at sa pagsasanay ng umuli oportunidad sa kanila para sa kinakailangang skills and resources na mga tutulong sa kanilang paglaya o sa kanilang paglago at self-sufficiency sa darating na panahon. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Local News. Maraming salamat, Super Rod Evangelista.